Tinulak ng masamang madrasta ang bata, para kumuha ng delivery sa baba. Nang dumating ang mister, nagkunwari na hinahanap ang bata. Nang di ito makita, nagsimula sila maghanap. Pagdating nila sa kwarto ng bata, lumingon ang babae. Nakita ang bata sa labas ng bintana. Samabit pala ang damit nito. Hihilahin sana ng mister ang kurtina. Nagpanggap siyang nagulat. Napasabi ng, "Aray." Nagkunwari siyang napuling. Para bang May 15th na kuneho ang madrasta. Taas baba, nang makita na nahulog na ang bata. Saka siya nakahinga. Naghanap sila sa buong bahay. Pero di nila nakita ang bata. Nagsuggest siya na maghiwalay sila para maghanap. Gusto niyang malaman kung buhay o patay na. Pero siya ay nagulat sa nakita. Ang bata ay nakaupo, napuno ng galit ang mga mata. Nagulat naman ang madraste sa mga tingin. Nakaramdam siya ng kakaiba. Yun pala nang manghuhulog na ang bata. Bumalik sa munod ang namayapang ina nito. Lumipad sa bata. Saka sinalo ito. Para protektahan ng anak, pinasok niya ang kaluluwa sa katawan ng anak, at ang dating bata na walang malay. Ngayon ay nag-iba na. Pinagsabihan pa ang madrasta malakas lang loob niya pag walang tao. Kung uulitin niya pa ito, malalaman talaga niya. Nang makita na nag-iba ang bata, napaisip ang madrasta kung anong nangyari. Para patunayan ang hinala, nagbago siya ng anyo sa harap ng bata. Pero di naman ito natakot. Parang ang alam na niya. Simula noon nagkaroon na ng hadlang. Ang paghihiganti niya, habang lasing ang mister, binalot niya ito ng scarf. Saka kumuha ng patpat, pinaghahampas ang mister, at sa isang kamay binuhat ang mister. At nilaglag, para lumakas. Kinuha niya ang pot, saka hinagis sa mister, dahil sa mga ginawa niya. Di na makabangon ang mister. Nagbago siya ng anyo, gusto niyang bigyan ng pinali ang mister. Nagising ang ama ng mister at di na nakita ang anak. Tumayo siya at sinigaw ang pangalan nito. Pansamantalang umalis muna ang babaeng ahas. May tinatagong ahas sa katawan ang babae. Gusto sanang makipag-inuman ng matanda, pero siya ay binati ng galit. Nang makita na maganda, nilabas niya ang mga kayamanan. Gusto niya itong maging asawa. Ikinagalit naman ito ng babaeng ahas. Hinampes niya ang ari-arian ng matanda. Sa oras na iyon, bumukas ang bunganga ng ahas. Nakita ng lalaki ang napakalaking ahas. Kakainin na siya. Naglabas siya ng mga anteng-anteng. At saka nagsimula mag-orasayon. Umaasa na sana mapansin siya ng ahas. At huwag siyang patayin. Maswerte nga ang ahas. Mapayapa, matagumpay. Lahat ng nanonood ay sweswertehin. Pero ang babaeng ahas ay wala ng paki. Hinagis ng lalaki ang anteng-anteng. Pumilo ito bigla, at natama ng ahas. Akala niya mamatay ito. Yun pala, niyugyug lang ng ahas ang buntot. Nawala agad ang ilaw. Dahil galit na ang ahas. Inipit niya ang lalaki. Tinaas niya ito, para maranasan niya ang pakiramdam na nasa ere. Pagkatapos hinagis niya ito, at nahulog sa mga kahon. Dahil dito, napaupo at nanginginig ang matanda. Nang makita na di maayos ang sitwasyon, tumakbo siya para tumakas. Hinabol naman siya ng ahas. Makikita natin na, galit na ang ahas at tinapon ang axe. Nataman sa likod ang lalaki. Hindi na kinaya ng lalaki. Napahiga na lang at di na nakabangon. Pero di siya papakawalan ng ahas. Pinalibutan niya ito, saka sinakal. Natuwa naman ang inang ahas nang makita ito. Pinuri niya ang anak, sa huli namatay ang lalaki. Pero parang mas nabaliw pa ang babae. Dahil may isa pang kasama. Sobra ang galit niya sa dalawa. Gusto niyang maghiganti. Kinuha ng babae ang toothpick. Saka pinatulo ang lason sa dahon. Meron na siyang panglason. Kinuha niya ang dahon, at nirolyo. Meron na siyang pangpatay. Pumasok siya sa loob. Gusto niyang patayin ang bata. Kikilos na sana siya. Nang magising ang mister, agad siyang nagtago. Dumating naman ang kaluluwa ng dating asawa. Pumasok siya sa kwarto. Sinabi niya sa mister na may papatay sa anak nila. Pero di naman siya marinig nito. Nagpapanik na siya. Nang hinawakan niya ang mister, biglang umilo. At siya ay napalipad. Pagkatapos kumutan ng mister ang anak, umalis na siya. Nakita ng babaeng ahas ang pagkakataon, kinuha ang lason. Saka pinalipad ang dart, patungo sa bata. Lumabas ang apoy sa mata ng ina. Tinamaan ang dart. Gamaputuloy ang dart sa mansanas. Naging asol ang mansanas. Dahil nabigo, naghanda siya ulit na umatake. Ginaising ng ina ang anak. Kaya nabigo ulit ang madrasta. Nasayang ang effort. Nagalit siya. Lumabas ang bata. Nakita sa bintana ang madrasta. Inutusan ng ina ang anak na puntahan ang ama. Pipigilan sana ng babaeng ahas ang bata.
Pero siya ay napalipad nang hinawakan niya ito. Tumakbo na ang bata, nawala na rin ang kaluluwa ng ina. Nagpalipad ulit ng dart ang babaeng ahas. Patungo ito sa bata, nagpakita ulit ang kaluluwa ng ina. Pinatago ang bata, nataman ang vase, at nabasag. Sa tulong ng kaluluwa ng ina, di matatamaan ang bata. Bumalik naman ang mister, di niya makita ang bata. Agad niya itong hinanap. Alam ng babaeng ahas di na niya masasaktan ang bata. Kaya naman ginawa niyang target ang mister. Nilabas niya ang mga lason. Saka pinalipad. Biglang hamarang ang kaluluwa ng dating asawa. Tumama ang mga dart sa sofa. Sinabihan niya ang babae, di mo sila masasaktan dahil nandito ako. Pero biglang tumawa ang babaeng ahas. Alam niyang may mali, kanina pala, nang sinagip niya ang mister. Tinamaan niya ang bata, nalasan na ang katawan ng bata. Agad dumating ang ina sa tabi ng anak. Nakita niyang naging asul na ang katawan nito. Nanlumo ang ina. Lumuhad siya at nakiusap sa babaeng ahas. Napabayaan ang anak niya. Pero di naman naawa ang babaeng ahas. Sinipa pa niya ang kaluluwa. Nang makita ang kawawang mag-ina, nakaramdam siya ng labis na tuwa. Dahil may galit siya sa pamilya ng mister. Gusto niyang maramdaman ng mister kung paano mawalan ng mahal. Sa oras na iyon, biglang kumidlat ang langit. Umupo ang bata. Saka naligo sa ulan. Nawala rin ang lason sa katawan nito. Mula sa ulo ng bata. Nagpasalamat naman ang ina sa Diyos. Di naman makapaniwala ang babaeng ahas. Lumapit siya sa bata para saktan ito. Pero sumanib ang ina sa anak. Naglabanan silang dalawa sa ilalim ng ulan. Umikot-ikot ang babae sa lupa. Pagkatapos naging ahas, maswerte ang makakita ng ahas. Lahat ng manonood ay swesweretehin. Ang mukha ng babae na puno ng rashes biglang nawala. Nang malaman ang kapangyarihan, agad nagpunta ang mga lalaki. Pumasok sila sa pribadong lupa, nakita nila ang inang ahas at anak nito. Di inaasahan na nagustuhan ito ng lalaki. Gusto niyang maging asawa ang ahas. Lumapit siya rito. Naramdaman ng ahas na may ibang tao. Nang makita ang masamang balak, hinabol ng ahas ang lalaki. Tinawag ng lalaki ang mga kasama na sumakay. Pero hinaranggan sila ng ahas. Inatake ng ahas ang kotse. Dahil mabilis tumakbo, muntik nang mamatay ang driver. Pumunta sila sa manggagamot, nang hinawakan nito ang ulo ng driver. Alam niya agad na ginalit nila ang ahas. Kaya tinanggihan niya ito. Nagalit ang mga mayayaman. Gusto nilang gamitin ang reporter para sirain ang manggagamot. Sabi ng reporter na iinom muna siya. Siya na ang bahala sa manggagamot. Nang umiinom ang reporter, nakita niyang may kumikinang. Pagtingin niya, parang papalapit ito sa kanya. Gusto sana niyang makita. Pero nakita niya ang bula at ang bilis ng paglapit sa kanya. Alam niyang may mali, agad siyang tumakbo. Pero hinabol siya nit. Nagsisisi siya na pumunta sa ilog. Agad siyang bumalik sa kotse. Sa oras na iyon, may lumabas na malaking ahas. Napakalaki ng ahas. Nang makita nila ito sa harapan nila, di sila makagalaw sa takot. Lumapit ang ahas sa kanila. Binukas ang bibig at kinain ang reporter. Kahit na nabuhay ang matanda, pero di naman siya makabangon. Hinahiran siya ng insenso, laban sa mga espiritu. Nang nakatulog na ito, umalis na ang katulong. Sa oras na ito, may ahas na namuo pumasok sa katawan niya. Saka inipit ang mga organ niya. Di nagtagal, narinig ng matanda, ang mga ingay sa tiyan niya. Hindi na makahinga ang matanda. Tumayo siya para maghanap ng tulong. Nahihirapan na siya. Nakita niya ang asawa na nagbabasa. Tatawagin sana niya pero nawalan siya ng boses. Agad siyang pumasok sa banyo. Saka binasa ang insenso. Nilinis niya ito. Naging mabuti ang kanyang pakiramdam. Nakahinga siya ng maluwag at napangiti. Akala niya ligtas na siya. Pero biglang may ahas na nagpakita. Nagulat ang matanda. Galit na umatake ang ahas. Natamba ang matanda. Di niya sinasadya na nasipa ang balde. Akala niya mamamatay na siya. Pero dahil sa tubig na nagmula sa balde, nawala ang ahas at di na nagpakita.